Hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM Band, Radio Pilipinas, Radio Publico, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publico sa 104.3 The Capital. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong ika-18 ng buwan ng Mayo, taong 2025. At kamusta po ang bawat isa sa inyo? Matapos po ang ating midterm election nitong nakaraang Lunes at yan ay isang matagumpay na pagdaraos ng eleksyon. Kasama po dyan ang paghahatid sa inyo ng impormasyon. Siyempre ang ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kasama po yan ng iba't ibang sangay ng Presidential Communication Office. Inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon at sana mag-like and share po tayo sa ating Kalinga Hatid Facebook page. Tayo rin ay napapakinggan sa Affordabox at GMA Affordabox at saka sa Digibox ng TV Plus ha. At TV rin po tayo ha. At live tayo sa Facebook page Radyo Pilipinas Facebook page at Kalinga Hatid. Mag-comment po tayo ha at mag-like and share po tayo. At syempre nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa ating Presidential Communication Office, ang ating Secretary J. Ruiz, ang iba pa nating kasama dito sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Director Fernando Sanga, si Sir Dindo, at ang ating Station Manager Sir Alan Alyanige. Kasama po yan ng iba pa niyang kasama na sina Sir Ray Sampang at si Sir Maki. At sa atin sa technical side, si Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At siyempre sa atin sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon. Kasama yan ng ating iba pang Board of Governors at ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang. Kasama ng mga mahigit 100 chapter administrator at iba pang mga Board of Directors nila, kasama ng Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Mga kasama natin via Zoom, ang lagi nating kasama dito ha, maglalabing 9 na taon na po tayo, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. At kitang-kita ko mga bisita natin ay mga kaibigan ito. Kaya magiging maganda ang ating programa ngayong araw na ito. But first, ang message ni retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. Ang sabi niya, on this beautiful Sunday, the 18th of May, 2025, let us reflect on the Lord's promises of blessings. Be strong and brave, for I am with you. Do not be afraid, for my spirit is with you and remains in you. Do not worry, for I will fill your heart with love, happiness, joy, and glory. I will bless you with more than what you have before, for I have chosen you. These are God's promises of blessings for us and our loved ones. Truly we are blessed. I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send down showers in season. There will be showers of blessing. Ito ay ang message ni retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. At tamang-tama, ang panauhin natin ay isang kaibigan, si Red Director Pilar Tanli, Board of Directors, PRC, Rizal Chapter, Treasurer, and Fund Generation Committee Chairman. And of course, si Robert Douglas, Administrator, PRC, Rizal Chapter. Yes. And dadating din, kasama dito, si Mark Alain Ong, 143 Volunteer, PRC, Rizal Chapter. Tuloy-tuloy na tayo. Yes and po. Of course, Good afternoon po, Ma'am Cora. Na-miss ko kayo. Hi, Ma'am Pilar. Yes. And Edison. Yes, ma'am. Good afternoon po at welcome po ulit sa at actually Gov Cora, matapos natin makumpleto yung mga branches nila, tayo ay pupunta sa pinaka-mother chapter nila, ang Rizal Chapter. Ayan, Gov Cora. Yes. So, siyempre, ang unang tanong ko, kumusta naman ang Philippine Red Cross Rizal Chapter? Kasi dyan ako galing, dyan ako pinanganak sa Rizal Chapter. I will Go not ahead, forget. Pilar. Yes, I will not forget that. And we want you back. Yes, well, why not? Yeah. Pag ayaw na sa akin ng PRC Central, willing akong pumunta sa Rizal Chapter. Hindi nga magagalit si Chairman Gordon, kaya sa amin. Hindi. Pag nakapagsilbi na ako sa national, balik tayo sa pinanggalingan natin. Yes, ma'am.
hindi naman mali na bumalik sa dating pinanggalingan. At tamang-tama, isa din kaibigan, si Robert Douglas. Yes. Ito pala Roberto Reyes, akala ko yung paring tumatakbo. Si Roberto Ano po Reyes yan? Douglas. From Caloocan to Rizal. Magandang hapon po, Yan. Gokora and Sir Edison. Yes, good afternoon po. Administrator. Wala pa sa picture si Mark Ong. Andyan na ba siya? Mark? Mark, mag-open cam ka po para makita ka ni Gob. Yan po isang requirement. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Siguro ang una kong tatanungin, sino-sino nga ba ang miyembro ng Board of Directors ng iyong chapter? Kasi alam ko ang Rizal, maraming branches. Yes. Pero yung sa board ng Rizal, dala nyo ba yung kopya? Ayan, kilala ni Ma'am Sige, Pilar go yan. ahead. Ma'am Pilar. Ayan na pala, Mark, greet ka muna. Go ahead, Mark. Hello po. Good morning, Yes. good afternoon po sa inyo lahat. Ayan, si Yes, Mark thank you, Allen thank Ong. you. Sige, tinatanong ko, yung unang-una, sino-sino mga Yan. miyembro ng Board of Directors Ng ng Rizal chapter. Ayan. Kasi ito ang pinakamalaking chapter dahil maraming tinatawag kong subsidiaries or branches. Yes, ma'am. Ako na po sasagot, ma'am. Sige, Siyempre go po, ang ahead. chairman po namin, si Director Alfred Ceres Burgos. Siya po ang chairman Yes. namin. Ang vice chairman po namin, ma'am, si Director John Tiong, Governor John Tiong. Siya din po ang chairman ng Makati City Branch. Okay. Po, yours truly, Pilar Lee. Ako po yung treasurer for the longest time ba? Talaga naman dapat dapat treasurer ka for the longest time. Dahil ikaw yung talaga nakakaunawa bakit kailangan ng chapter ang maraming pera. Yes, ma'am. Yan po, ma'am. Ang parati kong sinasabi sa lahat, whether sa board namin, ma'am, o sa mga staff, kina Robert, andyan si Robert, our priority, the priority of the board of governors, board of directors, or board of council members is to raise fund. Yan ang ulit-ulit ko sinasabi sa kanila. The services will be done by our staff, our volunteers, but we will raise fund. At syempre po, pag nag-raise fund, and I would assume naman na talagang ginagawa ko, gusto kong bantayin ang ating kaperahan. Di ba? Yes. Ganun yon. Kaya, Kasi pag walang pera, patay lo. totoo yan. Patay, no? Ang assistant treasurer ko po, si Director Gina Sanchez. At saka po, ang assistant secretary, si Director Edwin Calanog po. Ang secretary ho pala namin, Director Attorney Anthony Parungaw. At syempre po, nandyan din po si Director Noriega de Vega, si Director Fabi Enriquez po, member po, and siya po ang chairman ng Pasig Branch. Si Director Manuel Luis Gonzales, ma'am, sabi daw niya, regards daw po sa inyo. Si Director Manny Gonzales, siya din po ang chairman ng Muntinlupa City Branch. Si Director Lisa, yes ma'am, kaibigan, old friend daw kayo. Si Director Lisa Guanyo po, chairman ng Pasig Pateros Branch, and Director Elmer Espiritu, ma'am, sends his regards also to you. Siya po ang chairman namin sa Rizal Province. And of course, ma'am, Director Anson Ong, ang chairman namin sa Parañaque City Branch. Yes. And mga members po, Director Richard Burgos, Director Larry Di Magiba, ma'am. Isa din hong long timer. Mga classmate ko noong 20 plus years ago. Director Annette Esperas at Tita Chit po, ma'am. Director Carmencita Riodica, Director James Velasquez, Director Karen Yakub, Member and Chapter Youth Council President, and si Director Margie Huico, ma'am. And of course, Director Alejandro Tan, Director Josh Santos, and Director Raymond Samson. Mga bagong member ho namin na we are hoping to really, because syempre new blood, they will work hard for our purpose. Yes. Kasi napansin ko nung ating biennial medyo kokonti ang nag-attend mula sa Rizal. Napansin ko yon dahil may
may sa puso ko ang Rizal chapter. Sabi ko, baka kaya naging number 9 ako. Kasi konti ang dumating sa Rizal. Yes, No, joke only. Joke only, ha? Huwag ano, mong seryosohin. yeah, Oo. I was out of the country. Kaya nga sabi Yes. ko, Robert, ano ba yan? I will not miss the biennial. Alam ninyo man, Yes. that's the time na I will see you. Kaya lang, ang tagal na nun aming schedule na family trip. Hindi ko na Yes. cancel. At wala din si Secretary Chitriodica. At Wala wala si din si Secretary, di ba? Anyway, magre-report si Robert mamaya. Yes, ma'am. Oo, siguro of course, a little history dahil medyo matagal na rin akong nawala sa Rizal chapter. Paano ba nagsimula yung inyong chapter? Do you remember ang inyong history? Go ahead. Yes, Robert. Magandang hapon po ulit po Kuya Gov Cora and Sir Edison and of course kay Director Pilar and kay Chief Mark, our volunteer. First of all, I would like to congratulate Gov Cora for winning again as a member of the Board of Governors. Hindi naman po yung Duda Gov na talagang mananalo po talaga kayo kasi mahal na mahal po kayo ng ating mga chapters. Wow. So, paano ba nagsimula ang Rizal chapter? Ang Rizal chapter po ay na-inaugurate po noong 1946. Wow. So, isa po siya sa mga 30 Una. chapters na created by the Philippine Red Cross nung tayo po ay nagkaroon ng Philippine Red Cross dito sa Pilipinas. Then, afterwards, sa katunayan nga po, Gugkora, isa po tayo sa mga chapters na nagkaroon ng mga anak na chapters naman sa NCR. Kasama doon yung Pasay chapter, yung Caloocan chapter, and many more. So, isa tayo sa mga pinagsimulan na mag-expand. Kaya naman po naging trademark na ni Rizal chapter ang mag-initiate ng expansion. Kaya tayo din po ang pinakaunang chapter na nagkaroon Philippine Red Cross. So, ganun po ang paano po nag-umpisa ang Rizal chapter. We are one of the oldest chapter and still the biggest chapter po ng ating Philippine Red Cross dito sa ating bansa, yung Cora. Ang palaging tanong, kung chapter na kayo at malawak, ano naman ang mga kagamitan nyo? Alam mo naman ang chairman, volunteers plus information technology, plus of course yung facilities, kailangan nag-i-spell ng magaling na chapter. So ikwento mo, ilang ambulansya, ilan ang mga Expert yan si Robert. Sige. Memorize niya yan. Opo. Gov Cora, sa Rizal chapter, we have 7 ambulances. Ito po ay situated sa ating 8 branches. Naka-deployed po ito for readily available emergency response sa ating territory. Kasi po, as we all know, since we have a vast territory sa Rizal chapter, kailangan po natin ng mas maraming ambulansya para i-cater po yung mga emergency cases sa iba't ibang bahagi ng ating teritoryo. So, ang ating pong, we have also 3 rescue boats dahil sa Rizal chapter, Gov, meron kami mga area na lagi pong binabaha. Isa na po doon na area na laging binabantayan kapag mayroong mga pag-ulan, yung ating Rizal Province po sa Antipolo and sa Rodriguez Rizal. And meron din po tayong dito sa NCR, katulad sa San Juan, lagi po ding binabaha yan, and yung ating Muntinlupa and Parañaque area. So we have 3 rescue boats sa ngayon. Sana po ito ay madagdagan. Actually po yung isa dito, Gov, ay bagong-bagong donation na na-receive natin from Rotary Club of East Rizal. That's April, binigyan tayo ng Rotary Club of East Rizal ng isang panibagong rescue boat. Kaya 3 na po yung ating rescue boat sa Rizal chapter. Meron din po tayong isang pinakabago, bibigay lang po ito or kaka-turnover lang po ni Chairman Gordon sa atin, yung ating Volunteer Emergency Response Vehicle o yung tinatawag po nating VERV. Ito po ay nasa Rizal Province ngayon. Doon natin siya inilagay dahil napakadaming mga calamities palagi po na nangyayari doon. At makakatulong po ito para i-serve yung
ang laki din ng kanilang territory kasi sa Rizal Province pa lang po, meron tayong isang city, which is the Antipolo, and 13 municipalities under sa Rizal Province. Kaya doon po natin dineploy yung verb natin. Then, ito po ay newly added sa ating fleet dito sa Rizal Chapter. Kaya po tuwang-tuwa po talaga ako dahil kararating lang ng ating equipment na ito parang 3 days ago, yung ating mobile blood bus. And of course, ang pasimuno po kung bakit nagkaroon sa Rizal Chapter ng mobile blood bus ay si Ma'am Pilar. Kaya po, Wow. ito po ay Kailangan yan may almost palakpak. 5 million Go pesos ahead. po, no, na amount ng mobile blood bus. So ito, hindi pa ito formally na-turn over pero nasa office na po natin kasi we will have a Blessing. ceremonial turnover with our Yes. donors. Pero po, pinagmamalaki ko na ngayon pa lang kasi excited po kami sa Rizal Chapter dahil ito po ang pinakaunang mobile blood bus ng ating chapter, AGOV. Then, meron po tayong 6 service vehicles. Ito po ay situated din po sa mga iba't ibang branches natin. Meron tayong 1 motorcycle. Ito po yung galing sa Honda na ipinagkaloob po sa atin ng National Headquarters through Senator Chairman Gordon, para sa ating mga delivery ng blood, and in case of emergency, magagamit rin po ito para ma-penetrate yung mga areas na medyo masikip, para mas madali po yung ating transportation. And sa Rizal Chapter po, Gov, meron po tayong 5 blood service facilities. Isang blood center na nasa Pasig po, sa ating main office, at 4 na blood collecting unit, blood station. Ito po ay nasa Muntinlupa, Makati, Rizal Province, sa Taytay, at pinakabago pong binuksan natin, andun po kayo, Gov, sa ating Yes. inauguration, yung ating blood collecting unit and blood station sa Parañaque po sa loob ng OSPAR 2. Yes. Noong April 25 po siya in-inaugurate. So we have, in total, we have 5 blood service facilities in Rizal Chapter. Then, Gov Cora. disaster operations. Gov Cora, sandali lang po. At meron tayong papasok lang na flash report. Ito po ay galing sa ating himpilan. Si EJ Lazaro, sunog sumiklab sa isang residential area sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Hatid po yan ni Sir EJ Lazaro. Radyo Pilipinas Flash Report. Isang sunog nga ang sumiklab sa Barangay 106 sa Gagalangin, Tondo, Maynila kaninang 2:35 ng hapon. Agad na idineklara ang first alarm ng 2:40 ng hapon at makalipas lamang ang 6 na minuto ay iniakyat ito agad sa second alarm. Lumisponde agad ang mga puwersa ng Bureau of Fire Protection o BFP kabilang ang 10 fire trucks at isang ambulansya at isang special rescue force. Sa kasalukuyan, wala pang naiulat na nasugatan o nasawi dahil sa sunog. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat. Pilipinas Flash Report. Ayun, maraming salamat EJ Lazaro. Yan na, sunog sumiklab sa isang residential area sa Gagaling, Tondo. Balik po tayo, Gov Cora. Yes. Kasi ang interesado tayo, ilan na ba yung mga 143 volunteers? Kasi marami nga tayong equipment, marami tayong mga sasakyan, pero wala kung kukulang naman ng volunteers at saka Red Cross Youth Councils, ay kailan may ulat natin sa mga nanonood sa atin. Yan. Go ahead. Ayan. May use tayo dito. Mark, Sige. may use tayo. Ikaw yung youth, Mark. Ako yung senior. Ayan, si Mark. Mark, ilan daw yung Youth Council? Ilan daw? Yung presence ng Youth Council sa Rizal Chapter. Nawala o nakamute ka? Si Sir Robert. Sir Robert? Go ahead. Nawala Ilan din si... mo? Nawala Ilan din mo? si... Go, Ayan. ako Ayan, na po na. sasagot. Medyo may problema tayong ating audio ni Chief Mark. Sa Rizal Chapter po, as of April po, lahat po ng ating mga branches, with 8 branches po ito, almost 100% na po tayo sa Red Cross 143 recruitment. Meron lang po tayong konting challenge sa Rizal Province. As we all know, napakalaki ng territory nila. 13 municipalities and 1 city. Kaya po medyo hirap po tayo mag-recruit ng mga volunteers doon.
isa po sa dahilan doon kaya po binigyan natin sila ng verb para makatulong po ito sa saturation ng buong area. Pero po dito po sa National Capital Region, meron na lang tayong tinatapos pa, konting-konti na lang sa bandang Pasig po and Pateros. But lahat po ng mga branches dito po sa NCR ay 100% na po tayo in terms of Red Cross 143 recruitment, Gob. Kasi remember, ang mga miyembro din at volunteers ng RCY ang gusto nating ma-monitor. Kasi ang kabataan ng pag-asa ng bayan, kapag we do not have enough, kasi ang Red Cross 140, hindi lang mga kabataan, kasama na rito yung mga guro, mga iba't ibang miyembro na kailangan mag-volunteers, lalo na pag emergency. So naniniwala ako na pag araw-araw na kaganapan ng chapter, dapat naka-feature dyan yung member ng mga volunteers. So, siyempre, ang unang tanong, ano-anong kadalasang sakuna dyan sa inyong lugar na tinutugunan ng inyong chapter? Kasi na-mention mo yung baha at ngayon lang na-report yung sunog. Of course, sa Manila yon. Pero generally, ano ang day-to-day na nangyayari sa chapter ng Rizal? Usually naman po, Ma'am Cora, Gov Cora, yung aming mga day-to-day na ginagawa, pag walang mga sakuna, syempre sa laki, sabi nga ni Robert, sa laki ng aming lawak na aming hinahandle, halos araw-araw po, ma'am, halos araw-araw, which is so lucky for us, halos araw-araw, meron po kaming bloodletting ng mga kumpanya, ng mga eskwelahan, kasi ang dami namin branches, syempre ang daming gumagalaw. So ang dami talaga namin mga ganyan kahit sa mga barangay. At syempre meron din kaming mga health caravans, lalo na sa mga liblib na lugar. Alam naman yung Gov Cora, ang Rizal, may mga liblib pa yan na mga lugar. So hindi kami puro city lang. So hindi maiwasan na we have to have the health caravans po upang matugunan naman ang kanilang mga pangangailangan, lalo na sa medical. Meron din kaming isa ho sa aming pinakamalakas. We have the very big asset namin, first aid training po, Gov Cora. Napakalakas po namin sa first aid training sa mga companies, private companies, sa mga paaralan, sa mga community. Hindi kami nawawalan. That's why we are so lucky. Malaki lugar namin, pero malaki responsibilidad. Pero ang laki din naman ho, sana ng aming nagagawa. Yes. Gov Cora? Go ahead. Gov Cora. Hindi, report. Gov Cora, tayo po ay magpo-post po sa commercial break at 3:30 na po tayo. So magbabalik po tayo sa mga ilang paalala at marami pa tayong tatalakayin tungkol sa Philippine Red Cross Rizal Chapter at sa mga nagko-comment sa ating Facebook. Sa pagbabalik po natin, meron po tayong news flash galing sa Communication Department. Diyan lamang po kayo at magbabalik po kami. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas, radyo publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, radyo publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, radyo publiko sa 104.3 The Capital. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Nagpaabot ng agarang tulong at nananatiling alerto ang Philippine Red Cross sa pangunguna ng Negros Occidental Bacolod City Chapter sa anumang posibleng pagkilos ng Bulkang Canlaon. Bukod sa mga ipinadalang assets gaya ng food trucks at water tankers, hindi rin tumitigil sa pagtulong ang staff at volunteers ng PRC sa mga apektadong residente sa kalapit lugar. Sa katunayan, aktibo ang iba't ibang services ng PRC na nag-deploy ng mga ambulansya, first aid stations na nagdalapat ng paunang linas at pagkuha ng vital signs. Nagbigay rin ang PRC ng face masks, libreng health consultation, health promotion, health education, at pati na rin IEC materials. Mahigit 100 residente rin sa Negros Occidental ang nabigyan ng makakain ng PRC. Samantala, nagtayo rin ang PRC ng welfare desks, namigay ng hot meals at tinapay, gayon din ang pagsasagawa ng psychological first aid o PFA at child-friendly spaces o CFS sa mga residente ng Negros Occidental at Negros Oriental. Nasa halos 10 milyong litro naman ng tubig ang naipamigay ng PRC. Ayon naman kay PRC Chairman at CEO Dick Gordon, mahalagang isa puso at isa isip ang 4Ps o predict, plan, prepare at practice bilang paghanda sa mga darating na sakuna. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Canlaon. Tuloy-tuloy ang serbisyo at pagbabantay ng Philippine Red Cross sa sitwasyon. Okay, yan po ang ating Philippine Red Cross PRC News Flash at ng Communication Department. At dyan yan sa mga ating assistants sa operations dyan sa ating Canlaon eruption dyan sa Negros Occidental. At shoutout po kay Governor Jay Halandoni. At bigyan na daan lang natin yung mga nagko-comment sa atin sa ating Facebook page. Si Rizel De Paron, watching from Radyo Publico 887 Davao. Si Gary Ali Erasmus, sabi niya din ni Rizel De Paron, shout out in Metro Davao. And Ami Rivera Miranda, shout out Tagig Branch Rizal Chapter. At si Dali Betupo Milang nanonood din. At si Ma'am Gina Nahyal Plaza nanonood din po. Gob Cora? Yes, nakabalik na sa picture si Mark Ong. Dapat marinig ko yung kanyang boses. Meron ka na bang audio, Mark? Meron na po. Ay, galing. O, sige, kasi ikaw, Mark, kailan ka pa naging active sa Philippine Red Cross? Nag-start po ako mag-volunteer last 2003 pa po. Wow! So, bali, 2025 na tayo ngayon. Medyo matagal-tagal na yon, ano. Pero bakit mo napili na mag-volunteer sa Red Cross, Mark? Unang-una dahil sa father ko rin po na isa rin pong active volunteer nyo since 1989 pa. Tapos nung maliit pa ako, naalala ko, sinasama niya ako sa mga relief operation. Yung sa Pinatubo, yung earthquake sa Dagupan, sa Baguio. Tangay-tangay niya ako kahit na maliit pa ako. Kaya medyo namulat kami magkapatid sa pagbo-volunteer. Kaya nung nasa tamang edad na kami, gusto kagad namin sumali. Kamag-anak mo ba si Bon Ryan Ong? Bon Ryan Ong? Si Sir Chief po. Pinsan ko po yata siya. Kasi parehas kayong Ong na head po dati ng safety services sa GovCon. Si Bon Ryan. Tapos di ba nag-abroad siya? Opo. Nag-abroad. Anyway, ano ang future na gustong makita, Mark, sa Red Cross? Gusto mo bang maging staff? Gusto mo bang maging member ng board? Yung future, anong gusto mong makita? Future na sa inyo, Mark? Sa sarili ko po o para sa organization po? Para muna sa iyo and for the organization. Sa akin po simple lang po. Gusto ko lang po magtuloy-tuloy ng pag-volunteer sa Red Cross po. Saka yung pag-donate ko po ng dugo, talagang ginagawa kong regularly din po. So para sa Red Cross naman po, syempre mas gusto natin mas
mag-improve pa po lahat. Pero kung titingnan mo, since sumali po ko hanggang ngayon, malaking-malaki na po yung improvement natin. Saka masasabi ko, bawat chapter po natin, halos self-sustaining na pag may mga disaster. Dati po kasi pag may isang disaster sa isang lugar, kailangan mag-augment pa yung ibang chapter para ma-survive lang yung isang disaster. Pero ngayon, mas nakikita natin, mas kaya kagad respondihan ng chapter yung sariling disaster nila. Kaya yung ibang chapter, mas naliles yung pagpapadala ng volunteer, mas nababantayan rin po nila yung kanya-kanyang chapter nila. Yes. And of course, kumusta naman ang blood donation during kung kailan kayo nagba-blood donation at may paparating pa ba kayong mass blood donation kasi malaki ang Rizal chapter at malaki din ang pangangailangan sa dugo. Di ba, Mark? And of course, In fairness po sa mga staff natin sa Rizal chapter po and all the branches, ang sisipag po nila mangulit ng mag-schedule ng blood donation po. Halos linggo-linggo, dami pong blood donation ako naririnig. Tapos nakikita ko po ang sisipag nilang itap po yung mga schools natin. Katulad nung sa Seaton, tapos dito sa Pats. Tapos more than hundreds of bloods po yung nakukuha nila. And I think last year yata, 19,000 blood yung mga nakolekta po natin. So, maganda po yun na nakikita natin nag-i-improve yung presence ng schools na nagdo-donate ng blood. At least yung supply po natin mas continuous din po. And sa sipag din po ni Sir Robert Duckles, talagang na-push niya na magkaroon ng blood bank sa loob ng ospital ng Parañaque. Ayun, first time yan. Nakulitan yung mayor natin. First time Hindi yan. naman talagang buo sa loob niya. Pero syempre, maharap tayo sa isang kampanya at ito yung safeguard. So naniniwala ako na kailangan palakasin natin ang strategy para marami pa. Ang nakikita kong talagang posible ay pakikipag-ugnayan sa local government, sa mga nag-a-apply ng negosyo, nag-a-apply ng permit, na kung pwedeng kasama sa permit ay bigyan na rin natin ng kaukulang invitation to join the safeguard. Yan. Kasi pag hindi natin binantayan yan ang may kakayahan, lalo na magbabayad ng taxes, magbabayad ng permit, maluwag na maluwag ang 1,200 para sila ay makakuha ng membership para sa kanilang mga empleyado o miyembro ng kanilang kumpanya. Siguro itong dapat pag-aralan para hindi maging mabigat para sa Rizal chapter ang ensuring na magkakaroon ng karampatang pondo dahil meron tayong bagong strategy at yun ang safeguard. Si Director Pilar. Later, mapapag-usapan natin anong pwedeng strategy sa Rizal chapter dahil marami kayong branches. Para bang contest ng mga branches, sino ang paramihan. Bagay na bagay ang sa ating treasurer na Pilar. Ayan, si Director. Dahil kaya yung kakausapin ng mga chapter na may contest. Si Mark sasali sa Parañaque contest, paramihan ng safeguard. O yan, nag-thumbs up na siya. Nangangako ng Parañaque. At magtutulungan tayo, Mark, sa Parañaque. Totoo yan po. Ayan, Director. Yan mga contest, totoo yan. Alam nyo kasi bago lang, kami every year sa Rotary, kasi ang distrito namin, 3800. So every year, gumagawa kami ng pa-contest sa lahat ng Rotary clubs na sino yung paramihan. This year, last week, naabutan namin for one Rotary year, 3,804 bags of blood. Wow. Naabutan. Na-target namin. Last year hindi namin na-target, pero this year na-target. Kaya lang ang maganda, na-imbue namin, na-imbibe na namin sa mga Rotarians na you have to donate. So whether may contest o wala, talagang siguro magdo-donate na sila. Parang ganun. Pero ang saya namin. Tapos syempre, Ma'am Cora, sabi nga niyo, importante yung blood. Yun na naisip ko noon nag-apply ako ng grant
for the blood bus na mga hindi makarating sa atin or hindi natin magawa. And Rotary International has always believed in Red Cross. Tanto yung Parañaque, Cora, yung bagong blood clinic nyo, Mark, meron ng isang application ng grant na magdodonate ng ref ba, Robert, ref or freezer for the Parañaque blood. Yes. Oy. Ang nakikita ko naman ngayon, yung mga mag-a-avail ng blood, yung mga kamag-anak nila, targetin natin sa safeguard. Ayan, safeguard. Kasi nag-benefit yung kapamilya. Parang sabihin natin ang invitation sa mga kapuso, kapamilya ang iimbitahin natin. Tingnan natin sa Parañaque, baka maka-overshoot tayo ng target. Kasi yung nag-benefit sa blood bank, targetin natin sa safeguard. Magandang idea, Gob. Mag-contest tayo. Ayusin natin. Kami dalawa ni Mark mag-start niyan. Yes. So, Parañaque siya. Sige, contest tayo. So, we have about 10 minutes. Siguro gusto ko namang i-honor sino-sinong mga kumpanya sa Rizal o organization ang sumusuporta sa inyong blood donation campaign. Ang dami niya, memorize ni Robert. Si Robert. Robert. Si Robert na. Meron ka bang lista? Kailangan meron kang lista. Ako, Gob, napakadami po ang sumusuporta sa ating blood. I-honor natin sila. Kasi dito lang natin sila mabibigyan ng opportunity na recognize. Thank you. Yes, ma'am. Nasa una po ang listahan sa akin ay ang Rotary International. Yes. Iba't ibang club po yan. Dahil po, makwento ko lang, Gob Cora, halos lahat po ng mga blood ref ng ating yung sinasabi ko pong 5 blood service facilities, equipment, generators, lahat po yan ay galing sa Rotary. Makikita po natin yung mga tag, no? Talagang isa sila sa pinakamalaking contributor pagdating sa pagsusuporta sa ating blood program. At hindi lang po sa equipment, ayan, bagong-bago po yung ating mobile bus, and pati po sa pag-oorganisa ng mga blood donation activities, kasama din po sila sa atin. Nandiyan din po yung ating Lions Club, so marami pong mga social civic organizations na nag-support sa atin. Yung mga malalaking schools po, andyan yung PATS, andyan yung Seton, andyan yung mga public elementary and high schools within our AOR. Andyan din po yung mga local government units natin na sumusuporta sa ating mga blood donation activities. Meron din po tayong mga malls na talagang nagsusupport din, nag-organize na mga bloodletting activities na po doon yung Santa Lucia, Walter Mart, SM, Robinsons, and ang dami pong grupura, hindi ko na maisa-isa kasi talagang dito sa Rizal chapter, ang dami po talagang nag-support sa ating programa sa blood program. Siguro, I would like to ask, yung first aid training. Kasi Mark, sana sa first aid training, yung mga sa household, sa mga villages, matarget. Kasi eventually, yun ang potential ng mga families na pwedeng mag-safeguard. Dahil sila, i-sponsorin nila yung katulong nila, matututo ng first aid. Tapos makikita nyo, ilan sa nakatira sa BF, ilan nakatira sa mga ibang housing project or facilities na train na. Siguro ano lang yon, possibility din yon. Kasi ang next question ko, ano naman ang programa para sa fundraising? Ito kay Pilar Lee. Talagang as fund generation committee chairperson, nakasalalay sa iyong kamay ang future ng Rizal chapter. Ang status ng safeguard, yan po tinatanong sa atin ng Pangen na nangako po tayo na bawat chapter tatanungin natin sa fundraising at saka sa safeguard. And we will help them develop the strategy. Hindi natin sila pababayaan kasi alam natin may kakayahan. Ang tuturo na lang natin yung strategy. Go ahead, Pilar. Umattend naman ako noon tayo ng safeguard noon si Secgen Gwen. So I was there. I heard all and I am so impressed and I like the idea. Yes, I like the idea. Kaya nga ganyan ako ng ganyan habang uma-attend ng Zoom meeting. Hindi ko alam kung nakikita ko ni Secgen. I like the idea and it's good. And we will sit down with the board of directors because I
I don't think a lot of us attended that, but I will be reporting, Robert and I will be reporting about that. It will be one of our major fundraising event. And it's not a one-time fundraising event, Robert. It will be all year round, talagang 365 days. We will think of different strategies on how to do it. Sorry, ma'am, nakaka-English ako kasi pag natataranta ako, excited ako. Ayos lang po yun. Shows, magaling ka sa English, magaling ka sa Pilipino. Hindi, pero ang isang idea, if you can work with the mga nag-a-apply ng business permits sa mga local governments. Mark, nakikita ko sa flag ceremony ang papa mo, baka pwedeng kausapin ang mga nag-i-issue ng permit at para malaman ng mga pangalan yung mga top performing mga businesses na pwedeng matarget sa ating safeguard kasi magbe-benefit na sila, magbe-benefit tayo in the presence. Yes. Okay? Hindi lang, ma'am, yun mag-a-apply ngayon. Yung mga partners na natin ngayon. Yung partners natin. Continuing. Kailangan ipaalam natin sa kanila ano ang the benefits of having a safeguard. Ano ang mga benepisyo, Tagalog, mga benepisyo ng safeguard. Lahat dapat yan talagang maibaba natin. Hindi sa ating mga partners, sa ating mga eskwelahan. Lalo na yung, kasi ako, ma'am, ang lahat ng kumpanya ko, we get for our employees, free yun na, we don't charge them. We get sa birthday ng asawa ko, lahat yan, but I only get the 300. Yes. Ganun din. I get the 300. Nakikita ko, yung mga hepe, yung mga may-ari ng mga businesses, maning-mani yung 1,200 na yun. Kasi at the same time, hindi, yung mga board of directors, syempre, lahat. Ang nakikita ko, and I think this is very important to consider, is that don't make it difficult, make it easy. Yes. When fundraising is made easy, natatandaan ko na parang hindi nararamdaman. Madaling gawin, no? Sorry, napaubo ko dahil seryoso ang topic natin. So, maiksi na lang oras natin, 5 minutes na lang. Naisip ko na magkukwento next time na maimbita kayo, magkukwento kayo ng karanasan ninyo sa asing safeguard. Kwento nyo yung good and bad. Kasi hindi naman lahat good. Pero yung good experience, maikwento para we can do away with the bad experience. Oo. So, best practices, ma'am. Cora, we will talk about the best practices. Yes. And sa Paranaque, magtutulungan tayo, Mark, para mat-target natin lahat ng mga housing Sir Mark. para sa training ng mga katulong. Kasi para sa akin, yung sinasabing trained sa safety in every household, hindi naman necessary yung mismong pamilya, yung mismong anak. Minsan, yung katulong lang, malaking bagay na kasi matututo yung mga katulong. That's a good opportunity. Sige, ano na tayo? Final words na po tayo. Yes po, Gov Cora. Magbigay na po tayo sa mga final messages ng ating mga bisita. Unahin muna natin si Sir Mark Alain Ong, ang volunteer po ng Philippine Red Cross Rizal Chapter. Sir? Final words. Gusto ko lang magpasalamat sa buong organization ng Red Cross dahil sa life ko, marami pong naitulong ng Red Cross sa akin, and dahil maraming naitulong sa akin, na-share ko rin po sa iba. So technically, nakatulong na rin po ako sa iba dahil sa Red Cross po. And sa leadership po, thank you po sa inyong lahat sa pag-aalaga sa organization natin. Dahil nasa sa inyong kamay naman po talaga. Kami, volunteer, we're just here to help, but nasa sa inyo pa rin ang direksyon ng barko natin sa Red Cross. Thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat. At susunod natin, Sir Robert, pakisama rin sa iyong final message. Kasi alam ko, nung nakaraang Biennial Convention, 34th Biennial Convention, pakisabi ko ano yung mga na-achieve ng inyong chapter nung nakaraang Biennial Convention, ha? Sir Robert, ko naman po. Anong award? Gov Cora and Sir Edison, first of all, I would like to thanks sa opportunity po na ibinibigay niyo po sa amin dito sa Rizal Chapter. Simula pa nung una pa lang po ini-interview na natin yung isa-isa ang ating mga branches at nagpo-promote kami ng aming mga programa sa Rizal. Malaking tulong po ito, Gov Cora and Sir Edison. Sa totoo lang po,
ang hirap ang hirap ipaalam sa publiko kung anong ginagawa ni Red Cross. Pero dahil po sa inyong programa, dahil sa inyong tulong at pagkakataon, binibigyan niyo po sa amin yung platform na ito para ipaalam sa ating mga mga listeners and sa ating mga nanonood sa ating live ay ipaparating namin sa publiko yung aming mga ginagawa dito sa Red Cross. And isa po sa mga gusto namin sanang ipaabot Gokora, ay gusto namin pasalamatan lahat ng mga volunteers po namin sa Rizal chapter, sa lahat mula sa mga branches hanggang dito sa main, dahil without them, kung wala po sila, mahihirapan po talagang organization na magpatuloy sa kanyang mga gawain. Of course, gusto ko rin pong pasalamatan, Gokora, yung ating mga donors. Yeah. Kasi po, sila po ang backbone ng organization. Ang Red Cross po ay nakasalalay sa trust and confidence and of course, yung support ng publiko. Kaya po, kami po ay nagpapasalamat dahil ang dami po natin natatanggap ng mga suporta galing po sa ating mga donors. Kaya maraming salamat po sa kanila. And of course, sa management po, headed po by our chairman, si Chairman Gordon, at ang ating Secretary General, si Dr. Gwendolyn Pang, and of course, sa mga Board of Governors and the management po team, yung ating mga managers and directors sa national headquarters, dahil napakalaki po talaga ng tulong na binibigay nila sa Rizal at saka yung suporta. Overwhelming po talaga. Kaya po, mahirap man po ang trabaho. Pinatigil ka na tuloy sa haba. Nagahang. Ayan, sige, tuloy lang, Sir Robert. Thank you po sa inyong lahat talaga sa pagkakataon na ito. Okay. At congratulations sa mga nakamit yung award noong nakaraang biennial convention. I think sa volunteer ba o sa blood at saka sa first aid yata. Director Pilar Lee, ano nyo pong final message po? Yes, of course. Maraming salamat, Gov Cora, for the opportunity. Edison, yes. Napakamaraming salamat sa opportunity. Anytime po. Na maisabi namin ano ang ginagawa ng Rizal Chapter. At ano ang maitulong. Alam niyo, ang Rizal Chapter will always be here, will always be first in arriving at the scene. Ano nga sabi ng ating Chairman Dick Gordon, always first, always ready, and we will always be there for our nation. Diba? Yun ho. Okay. Tulungan po tayo, tulungan po niyo ang Red Cross at kami po ay handang-handang tumulong. At Gov Cora, na-miss ko po kayo. And of course, Pilar, you mentioned nation. Ito yung inanda akong prayer for the nation. Yeah. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. At ang ating ngayong panawagan ay ating safeguard for all. Maraming salamat. Ayan. Thank you very much po sa buong Rizal chapter at napaka-supportive po talaga ng chapter nila sa ating programa dahil kapag nag-guest natin o na-feature natin ang kanilang branch ay medyo mataas ang ating viewers sa ating Facebook page. Actually, nung mga nakaraang guesting ng kanilang mga branches, inaabot po tayo ng minimum po yan, 1,000 to 2,000 views. At thank you very much sa lahat ng volunteers at saka staff ng Rizal chapter. At sana nakakasama pa rin namin kayo pag meron kaming mga gustong ipahatid na impormasyon sa ating mga kababayan sa mga kaganapan dyan sa buong Rizal chapter. At yan na po ang ating programa na Kalinga Hatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez, Pulsod ng Pilipino. 4 na minuto, mag 4:00 ng hapon. We know you're